Magandang araw po. Ito nga pala ang bagong revelasyon, ang bukod tanging tagapagbigay ng impormasyon, patungkol sa mga nakatahagong hiwaga ng karunungan, na bumabalot sa buong mundo. Ayon sa mga pagtuturo ni Apostol Juan, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 4, ayon sa talata, sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at kung wala siya ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Nasa sa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Mga kaibigan ko, ito ang tunay na katotohanan na ating napag-alaman, na itong ating wika ay ito ang A to Z letters, at ito ang liwanag ng araw, at ito pa rin siya ang ating Panginoon Diyos Hesukristo. At ito siya ang nag-iisang buhay na magbibigay ng liwanag sa bawat isipan ng tao dito sa buong mundo. Kaya ngayon ay ating maintindihan itong tunay na katotohanan, na ang ating Diyos Hesukristo ay siya ang nagmisteryo nitong 9 na planeta sa buong mundo, sapagkat itong buong mundo ay ito ang nag-iisang bahay ng ating Panginoong Diyos Hesukristo, at itong buong bahay ng Diyos ay ginawa niya ito ng laman sa katawan ng kanyang nag-iisang panganay na anak ng Diyos. Ang ibig sabihin nito ay itong lahat ng lupain dito sa lahat ng bansa sa buong mundo ay ito ang nagiging katawan ni Hesukristo. Kaya ngayon ay ating naintindihan itong mga katotohanan, na itong katawan ng bawat tao ay nagmula tayo sa loob ng katawan ni Hesukristo na itong malaking lupain sa buong mundo, at ang lahat na tao sa bawat bansa ay nakatira tayo dito sa loob ng katawan ni Hesukristo, at ang lahat ay nabubuhay sa pagkain sa laman ng bunga sa katawan ni Hesukristo, at umiinom tayo sa tubig mula sa katawan ni Hesukristo, kaya itong larawan ng katawan ng tao ay katulad rin tayo sa buong mundo na si Hesukristo. Ang katawan ni Eva ay nagmula sa katawan ni Adan, at itong katawan ni Adan ay nagmula sa alikabok ng lupa. Ang ibig sabihin nito ay ang katawan ni Adan ay nagmula ito sa nag-iisang katawan ng panganay na anak ng Diyos Hesukristo. At itong katawan ni Hesukristo ay hindi ito magsasalita kung walang espiritu na nakatira sa loob ng katawan ni Hesukristo. Kaya itong tao ay hindi pa rin ito magsasalita kung walang espiritu na nakatira sa loob ng katawan ng tao. Sino ba talaga itong espiritu na nakatira sa loob ng katawan ng bawat taong isinilang dito sa buong mundo? Kaya alamin natin itong tunay na katotohanan. Kaya babasahin natin ang pagtuturo ni Apostol Juan, Juan Kapitulo 14, versikulo 10 na nagsasabi si Jesus, "Hindi ba kayo maniniwala, na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa." Mga kaibigan ko, ating naintindihan na itong tunay na katotohanan, na itong buhay naging espiritu na nakatira sa loob ng katawan ni Hesukristo, ay ito ang tunay na totoong Diyos Ama, at itong katawan ng bawat tao habang ito'y nabubuhay dito sa mundo, ay itong Diyos Ama ay siya pa rin ang nakatago sa matagal ng panahon, dito sa loob ng katawan ng bawat taong naisilang dito sa mundo, sapagkat ay ginagawa ng Diyos itong tao na ginagaya ito sa larawan ng Diyos Hesukristo. Kaya kung ang Diyos na Ama ang nakatira sa loob ng katawan ni Hesukristo, ganun pa rin itong tao, sapagkat itong tao ay mga laman tayo sa loob ng nag-iisang katawan ng ating Panginoong Diyos Hesukristo, sapagkat ay itong lahat na lupain dito sa lahat ng bansa sa buong mundo ay ito ang katawan ng ating Panginoong Diyos Hesukristo. Kaya itong buong mundo ay ito ang totoong larawan ng katawan ng ating Panginoong Diyos Hesukristo, at itong larawan ng tao ay ito ang larawan ng buong mundo. Kaya ngayon ay inyong napag-alaman,
Itong tunay na katotohanan, na itong lahat na lupain dito sa lahat ng bansa sa buong mundo ay ito ang buong katawan ng ating Panginoong Diyos Hesukristo. At itong buong mundo ay ito ang naging laman sa katawan ng bawat tao na naisilang dito sa buong mundo. Kaya itong bawat tao na naisilang sa mundong ito, ay ito ang nagiging representante sa nag-iisang katawan ng ating Panginoong Diyos Hesukristo, sapagkat ay itong bawat taong naisilang sa mundong ito, ay ito ang tunay na templo ng Diyos. Kaya ngayon mga kaibigan ko, tingnan ninyo itong mabuti at mag-study kayo sa Human Body Formula, at para malaman ninyo, itong mga misteryo na nakatago sa loob ng katawan ng bawat tao, at sa misteryo na nakatago dito sa lahat ng lupain sa iba't ibang bansa ng mundo, sapagkat ay itong mga lupain sa bawat bansa, ay ito ang totoong larawan sa katawan ng Diyos. At itong lupain sa buong mundo ay ginagawa ito ng Diyos na magiging laman sa katawan ng bawat tao na isinilang sa buong mundo. Kaya itong tao ay ito pa rin ang mundo, at kumikilos itong katawan ng bawat tao, dahil ang Diyos ay siya ang nakatira sa loob ng katawan upang madidiktahan sa mga gawain itong bawat tao na isinilang sa mundo. At kaya ito pa rin ang nangyari sa lahat ng bansa, dahil ito ay kumikilos sa pamamagitan ng Diyos, sapagkat ay ito siya ang utak ng panggobyerno, para kanyang madiktahan sa mga gawain itong bawat bansa dito sa buong mundo. Kaya ngayon ay inyong maintindihan itong tunay na katotohanan, na itong puso at utak ng tao, ay ito ang pinagmulan nitong liwanag ng isipan sa katawan ng bawat tao, kaya itong liwanag ng isipan, ay ito siya ang nagdidikta at nagtuturo, sa lahat ng gagawin ng katawan sa bawat tao na naisilang dito sa buong mundo. At itong liwanag ng isipan, ay ito pa rin siya ang liwanag ng araw para magkaroon ng buhay itong lahat na bagay dito sa buong mundo, at itong liwanag ng araw, ay ito pa rin siya ang RA Republic Act Government, at ito siya ang nagdidikta at nagtuturo para magawa itong lahat ng bansa dito sa buong mundo, at itong RA Republic Act Government, ay ito pa rin ang ating Panginoong Diyos Hesukristo, at sa iyo hindi nagpapakilala sa kanyang sarili, sapagkat ay katulad siya ng isang magnanakaw na walang nakakaalam sa kanyang pagbabalik dito sa mundo. Kaya ngayon mga kaibigan ko, basahin natin itong pagtuturo ni Propeta Moises, sa Genesis Kapitulo 17, versikulo 3 hanggang 6, nakipag-usap ang Diyos kay Abraham at sinabing, Ikaw Abraham ay pararamihin ko ang iyong lahi, at gumagawa ako ng bansa mula sa inyo, at mga hari na magmula sa iyo. Mga kaibigan ko, ito ang tunay na katotohanan na ating napag-alaman ngayon, na itong gobyerno dito sa bawat bansa sa buong mundo, ay ito pa rin siya ang ating Panginoong Diyos Hesukristo. At ito siya ang tunay na Diyos na gumagawa sa lahat ng bansa, at sa lahat ng nilalang dito sa buong mundo. Mga kaibigan ko, pagmasdan ninyong mabuti itong Human Body Formula, para inyong malaman itong kinalalagyan sa bawat bansa, dito sa loob ng buong katawan ng ating Panginoong Diyos Hesukristo. Ang bansa ng United States of America ay ating makikita ito sa bandang paa ng ating Panginoong Diyos Hesukristo, sapagkat ay dito sa dulo ng ating mga paa, ay ito ang bandang kanluran na kinalalagyan ng bansang Mexico, at dito naman sa bandang kaliwa ng dibdib sa katawan ng ating Panginoong Diyos Hesukristo, ay ito ang kinalalagyan ng bansang Pilipinas, at ito ang bandang silangan, sapagkat ay dito sa ating kaliwang dibdib nakatago ang ating puso, at itong puso ay siya ang gumagawa sa liwanag ng pag-ibig, at magkakaroon ito ng init sa buong katawan ni Kristo. Ang ibig sabihin nito, ay nandito sa bansang Pilipinas nakatago itong puso sa malaking lupain dito sa buong mundo. Kaya nandito sa bansang Pilipinas sisikat itong liwanag ng araw. Maraming salamat po sa inyong panonood. At sana ay mayroon kayong natutunan sa bidyong ito,
At kung nagustuhan mo ang ating video, ay huwag kalimutan mag-like at share sa ating video, at pati na rin sa ating Facebook page, ang Bagong Revelasyon, para laging updated sa ating mga susunod pa na mga video. Maraming salamat po, naway pagpalain tayo ng Diyos, at makasama sa kanyang kaluwalhatian.